Afternoon po mga kababayan man sir, this is Jam the Filipino channel. Ang inyong pong lingkod. So today is April 20, 2026 at yung ngayon ay papunta dyan sa may hospital ng Makati, dyan sa may Makupa Street, corner ng Sampaguita, Pembo, Makati po to, Pembo, Taguig. At dadalhin po natin sa may Paseo de Magallanes, sa may Lapu-Lapu Avenue, Magallanes, Makati. Kaya magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang pong content po natin ay kalsada at hindi ang passenger, kaya nga naman saka-sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao pangalan ng organization sa government o private man yan, wala pong kinalaman ng channel na ito, at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob, at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Yan, makinig tayo ng mga nagbabagong balita talaga. Ako tayo papunta doon sa ating pick up area. Pero so far, ang nababalita lang yung very busy. Maraming ng ganyan, unfortunately, meron ding mga decision ng Supreme Court. Draft cases, balik ito, ibalik dyan. Hanggang hindi na execute. Kaya nasabi na tayo. Sige, yung mga mas malalakas ang loob, mas matataas ang kanilang poder, lumalakas ang loob nila na ganyan pala ang ating justisya dito. So, that is important of our justice system. That's not very important. Maganda siguro dyan, attorney, ibakwenta natin. Magkano ba talaga yung mga dapat na naibalik, hindi pa na ibabalik? Malaki-laking pera na siguro yun. Meron akong nag-inventario dyan. Oo. Ano ba yung mga desisyon ng Supreme Court at tapos na yan? Highlighting ko, ano pinagsasabi ng Supreme Court, pero hanggang ngayon hindi na-execute. Ganun din ang Sandigan Bayan, ang COA, and the triple Kingdom Valley. Kaya yun ba, hindi natakot kuminsan ang mga mandarabo sa batas o kaya sa mga hukom o mga auditors at kung ano-ano man, no? Dahil alam nila, hanggang sa kahulihan, kahit makundig sila, minsan, bago makundig, tayo ng influensya, pera, politika, pananakot, at kung ano-ano, diba? Ang gunang mo, makabusog ka, mag-tribal, madili. Kung sakasakali umabot ng desisyon, kahit may desisyon, kung may sapat kang kakayanan, resources, at poder, pwedeng nakakalimutan yung execution. Yun ang nakakalungkot. Kaya paulit-ulit, malaki ng malaki yung pandarambong sa ating kabanungan. Pero attorney kayo, so hindi po pwedeng ilitin na lang yung kanyang mga ari-arian. Doon kunin yung kaparehong halaga. At, pero bago niyo po sagutin yan, pag-uusapan din natin yung posibilidad na maging star witness si Ramil Madriaga. Babalikan po namin kayo, attorney kayo, sa kailangan na po namin magbigay daan. Sige po, babalikan natin. Anong oras na po yan? Oras natin, 1 minuto makalipas sa alas 5. Oras sa pinsan nyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness. Ito po ang DZMM, bahagi na nagsaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng Good afternoon po. ng Pilipinas. Monteya po. Yes. Ang oras, na po yan? Okay na po. Makalipas sa alas 5 ng hapon. Ang oras ay natin sa inyo ng Plemex Fortis European Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex. Basta AMTCMN. Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex. Ang lamig. Tika, yakapin kita. Sarap ng feeling. Everest Air Conditioner. Han, ano ever best place mo in the world? Siyempre, right here with you. Oh. Everest Air Conditioners.
clean, healthy air. Energy saving. Everbest from Everest. Your bill, sir. What? 40,000 pesos for dinner? 1,400 only, sir. Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical. Your bill, sir. Order for more. Dessert? EO. Love your eyes. Panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa TVMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na buong protekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alas 1 ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman nila Tita Winnie Cordero at Doc Dennis. Alas 2 ng hapon, ano bang nararamdaman? Pwedeng ikwento yan dahil aksyon. Bisyang Ami. Alas 3 ng hapon, updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa hapon. Kasama si Tony Velasquez. Alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama sila Sandro Ochoa at Maan Makatagal. Alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa issues natin. Kasama si Tony Velasquez. Alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol. Alas 6:30. Tumulong bigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DCMM Radyo Patrol sa Istrema at DCMM Teleradyo. May tutukod, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DCMM Public Service Team ang teamong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino at John Ami Perez. Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DCMM Radyo Patrol sa Istreta at DCMM Teleradyo. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtugin, puno ng magagandang alaala ng nakaraan. South November, your music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DCMM Radyo Patrol sa Istreta at DCMM Teleradyo. Nagbabalik pa rin po ang anong take ko. ATM! Siyempre, nakaka-expensive yun ang sagot ni Atty. Cayota. Kasama pa rin po natin via Zoom si Atty. Domingo Siya, isa pang constitutional law expert, past president ng Integrated Bar of the Philippines. Yung huling tanong ko kasi, Delikado yung tanong mo. bakit? Okay lang yan. Eh kung hindi sorry ka mo, ano gagawin? Mananap-enforce. Mananap-enforce ng mga area-ringan. Sino mag-enforce na magkaganya sa korte? Siri. Uy, kumunod ka na naman. Ay, magandang hapon po agad, Atty. Cayota. Good afternoon. Yan nga po, hindi po ba pwedeng puno na lang yung mga ari-arian niya? Walang sheriff na kukuha niyan. Walang papayag na sheriff ka. Atty. Cayota. Ang logical process, di ba? Of course, dadaan yan sa mga proseso, execution, mga ganyan. But at the end of the day, dapat gagawa. So yung biro natin o biro ninyo na walang gagawa niyan, meron mo naman siguro. Pero naiintindihan ko yung takot ninyo. Kasi ito rin, pansinin lang natin, no? Hindi naman sa pinigyan ang taginan ng kaso na yan. Harap-harapan nangyari. Umabot sa Supreme Court hanggang ngayon wala pang resolution. Ang simpleng kaso na yan. So whether guilty or not guilty, wala tayong hinihilingan. The fact is, wala
dun sa kaso yan. So nakarating sa Supreme Court yung kaso na yan, attorney? Oo, yung na-complain ako yan. Oo. Di ba? As a matter of fact, kahit na hindi na-complain, yung isang official ng gobyerno, susuntukin yung sheriff na nag-execute sa isang legal na order na isang mababang korte, alam ng Supreme Court, eh di ba dapat aksyonan nila? Kung nakarating sa Supreme Court yan, wala pa action ngayon, lalong wala maglalakas sa loob ng Yun nga ho ang punto ko eh, na sana naman huwag hayaan ganyan. Kasi yung culture of impunity, whether big time or small time, eh, nasususugan eh. Ano bang nanonurture dahil sa ganyan? Diba? Yung bang, kaya ang komento nyo na mismo, marami sa ating taong bayan ang mag-a-agree sa mga nga naman eh, kung yan lang para na ganyan eh, hindi sila maglalagas ng lubat. That's where the breakdown of the rule of law happens. Kung pakikinggan natin ang Supreme Court at lahat ng mga namamahala ng justisya, kung sila ng due process, sila ng due process. Pero ang bagal naman, kumusan yung mga kaso, one way or the other, hindi natin makikiraman kung ang desisyon ng importante, ma-resolve sana. At sana maging transparent. Alam natin, di ba ba, interest din natin yung justisya, hindi lang kung pagkain, yung mga project, o pera-pera. Wala pa mabuntong hininga ngayon. Kasi sabi due process ko eh, dito binibigyan ng pagkakataon eh. O ayan. Pero naman pa. Anyway, move forward tayo. Alam ba sa inyo, dito kayo Madriaga, sa pag-arap niya dito sa Tamara? Well, we cannot be speaking as a matter of fact, pero yung makikita natin, meron po kasi siyang kaibahan dun sa mga iba ng mga witness dito. Una, number one, mukhang insider talaga siya eh. Of course, una sinasabi ng kanyang mga dating mga boss ng media, hindi siya kilala, hindi siya boss, pero ngayon, hindi lang po sa license, may resibo siya eh. May mga video, may mga ano ba, hinihintay din natin yung laman ng kanyang cellphone kasi sabi niya, nandun lahat yung iba. So, insider siya. Kahit sinong abogado, alam nila, pag insider, eh talagang maintindihan ng kahit sinong grupo o sinong tao na may alam yan na intimate dun sa grupo niya. Kahit na... Hindi lang po siya laway ng kapital, hindi lang affidavit. Meron siyang mga ebidensya eh, di ba? Meron siyang mga pictures, mga videos, mga ganyan. Pangatlo, madetalye yung kanyang salaysay. At dun sa mga nanonood sa Manila ko yung nakasulat, mukhang hindi niya memorize eh. Diretso, para siya po, kung sagot siya nagsagot, hindi siya masyado, hindi nga ata siya nagtatanong sa kanyang abogado eh. So alam niya yung kanyang sinasabi kasi yun po ang isang mark ng witness na maayos. Yung hindi siya tanong ng tanong sa kanyang abogado, sagot lang siya ng sagot kasi yung tao magsasabi ng totoo, kahit mali-mali na rin mo yan, makito pa rin ang kwento niya. So pang-lima, eh, nag-wave siya ng banking principle. Eh, importante ko yan kasi as a banker, former banker, alam ko na yung record ng banko, mahirap po i-manipulate yan. So, tignan natin kung yung mga sinasabi niya, mga ibang ebidensya at mga eh, sana eh, kunin na sa lalong madaling panahon ng mga nag-investiga para matesting natin. Ay, at least start sa ngayon, mukhang credible siya at bombshell yung kanyang pinagsasabi, eh, dapat mapanuri pa rin tayo eh. Be fair to everyone. Subject yan sa fact-checking, yung kanyang mga dokumento, dapat titignan sa lalong madaling panahon at suriin, diba? At ang last dito, napapansin siguro, isang puna ng mga abogado, may mga detalye sa mga pinagsasabi na at first glance, parang hindi relevant na yung material dun sa impeachment eh. Yan, mga grade sa bar, yung mga sinasabi daw ng dating Pangulo tungkol sa mga anak. So, initially, parang bakit naman pa dito, paninira na lang yan. But
naintindihan ko siguro yung mga handlers niya o sino man nag-advise sa kanya. Kung totoo naman yan, tinalabas siya just to show proof na insider nga siya. Di ba? So, yun. Pero attorney, itong mga observation nyo na ito, paano naman natin ito ibabangga doon sa paningin naman ng ilang mga, well, sabihin na natin mga makabibisara, di ba? Na di umano itong si Madriaga ay isang polluted source dahil nga doon sa may mga ibang kaso, may mga kaso sa kinakarap before. Tama lang na banggain yan. I-encourage natin ang kampo ni Sara na talagang banggain, pusisahin lahat ng mga detalye niyan. Ang problema lang nila, at siguro magagaling na abogado din naman, ingat na ingat sila. Kasi kung minsan ang binabangga mo yung detalye, and in the process, you blindly admit yung mga premises, diba? Yung mga detalye, pero yung mga, well, so dapat ingat din sila na ingat yan. Pangalawa, kung babanggain nila yan, babanggain nila with either equally credible witness or evidence, at yun nga ang panawagan natin na kung gusto niyong banggain yan, manumpa din kayo under oath. Kasi ibang level yung kay Madriaga under oath is pinupusta niya yung sinasabi niya kung sa kanyang kalayaan kung sakaling perjury yun. Diba? Ganun din sana yung mga ibang pumupuna. Madali lang kasi kami mga abogado magbigay ng opinion, depende sa yung point of view, lalo na kung may kliyente ka, siyempre, in favor of your client. Madaling magsalita magbibigay ng opinion. Pero yung panunumpaan mo, baka ibang klase yun kasi ready kang makulong kung nagsisinungaling ka o hindi mo kayang suportahan yan. So, we encourage actually yung kampo ng Vice President at sino mang kapwa mo na suriin ng mabuti yan. Para sa ganon, ito naman si Ginong Madriaga will be compelled to substantiate at ayun, sinasabi ng kanyang abogado, meron pang ibang witness na magpo-corroborate. So at least, habang pinagbabangga natin yan, malapit tayo sa katotohanan. Yan po yung proseso na ganyan. Paano Attorney Gayosa, paano ba tinitimbang ng batas ang mga testimonya galing sa ganitong klase ng mga individual? Halimbawa, sabihin natin, may mga kaso na bigat ang mga kaso, pero hindi naman nangangahulugan na yung talagang totoo niyang nalalaman, po pwedeng pagtakpan o takpan o ano man yung kasong kinakarap ng isang individual. Hindi naman ganon. Pero hindi naman. Of course, yung proseso ng pagbabangga, kaya ini-encourage natin lahat, all parties, sige magbanggaan kayo. Manunood kami, susuriin ng mga pambabatas, susuriin ng impeachment court, kung aabot doon, susuriin ng korte. Trabaho nila yan Pero kailangan magbanggaan, hindi pwedeng yung kabila iiwasan. Yes. Hindi nakakatulong yung sa taong bayan, hindi nakakatulong dun sa complainant o kaya sa nasasaktan, at lalong naliwas yun sa constitutional principle of transparency and accountability of public officials. So, abangan na lang natin sa mga darating pang pagkakataon sa kanyang muling pagharap sa House Committee. Kasi kahit na sabihin niyang hindi polluted source yan, teka muna, kahit ba polluted source wala nang katotohanan yung isang talagang alam niyang totoong nangyari, di ba? Wala na bang Wala akong rule of evidence na gano'n. May nila-evaluate ko ang kabuuan and all the contextual allegations at pinagdudugtong-dugtong ang iba't ibang testimonya at iba't ibang evidence. Ganun ho yun, hindi pwedeng i-disqualify mo na kaagad-agad. Tama. So, pipiliin kung ano yung nararapat doon sa mga articles of impeachment. Maraming salamat po, Attorney Gayosa, maraming salamat po sa mga information. Maraming salamat, magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon po. Ayan po si Attorney Domingo Igon Gayosa, isa pang constitutional law expert at past president ng Integrated Bar of the Philippines. Ano mga istorya sa labas ng impilan po yan? Sino ba yan? Senador, nanawagan sa pamahalaan na pag-aralan ang panukalang suspendihin ang excise tax sa produktong petrolyo. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Senado, Radyo Patrol, Robert Mano. Robert. Nanawagan si Senator Rizal Severo na mas paigtingin ang mga hakbang upang tuluyan
maramdaman ng mga Pilipino ang ginhawa sa kabila ng mga anunsyong fuel price rollback. Ayon sa mambabatas, pagkabat makatutulog ang rollback sa presyo ng produktong petrolyo, mas malaki pa rin ang magiging ginhawa kung sususpindihin ang pagpataw ng excise tax sa mga produktong petrolyo. Binigyan din niya na dapat pantayang mabuti ang talagang o kung talagang pinatutupad ng mga oil company at mga gasolinahan ang malaki ang bawat presyo at hindi lamang ito ginagawang paunti-unti o patingi-tingi. Idinagdag pa ni Hontiveros na dumarami na mga reklamo ng mga consumer kaugnay na umano'y labis na tingil o profiteering sa gitna ng kasalukuyang krisis. Sa kabila ng mga rollback, nananatili pa rin anya na malayo ang kasalukuyang presyo ng petrolyo kumpara noong bago ang gera sa gitnang silangan at posibleng muling tumaas ito anumang oras dahil dito hindi dapat anya matapos ang hakbang ng pamahalaan. Iginit ng mambabatas na dapat pag-aralan ang pagbabawas ng value-added tax o VAT upang maprotektahan ang mga consumer. Bukod dito, muli rin niyang isinulong ang pagpasa sa 52.8 billion pesos emergency supplemental budget para sa mga pinaka-apektadong sektor kabilang ang mga tsuper ng pampubliko sa sakyan, mga OFW, para sa kanilang repatriation at reintegration at para sa mga magsasaka at mga isda. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMF. Maraming salamat, Robert. At may nangyari, nakareport agad sa PCLM. Ayun na nga, kuya. Para sabihin mong polluted source yan, dapat polluted na information. Paano yun nalaman? Hindi pa nga nagsisimula, di ba nagsisimula isalang pinapangalanan pala na isasalang, di ba? Oo. Si Rufus naman, masyado nagmamadali Baka may alam sila. Ay? Di ba? Malino naman yung sabi ni Atty. Cayosa, di ba? Hindi naman kung may mga kaso na siya before, hindi na credible yung mga sasabihin pa niya. Ano sa iba mga issue? Hindi ba ganyan din yung ginawa nila kay dating Senator Laila de Lima? Oo, di ba? Oo. Mga nakakulong nga yun eh. Pira. Hindi kasi para sabihin mo polluted source yan, yung dala-dala niyang informasyon, polluted. Hindi ba marumi? Walang bearing, walang gawa-gawa lang. Pero polluted. Oo. Ito kausapin natin, ito malamang mas maraming maipapahagi ito. Ang chairperson po ng House Committee on Public Accounts at kinatawan po ng Bicol Saro Party List at miyembro rin ng House Committee on Justice, si Congressman Terry Tridon. Magandang hapon po, Kong Terry. Maraming salamat sa pag-imbita. Opo, Last week lang pinag-usapan natin yung 73 million, di ba? Nasundan agad from Terry, may magkano ba yan? 375. oo. So all in all, 448. 8 ba? 448 ba? Yung pinaka-sorry na. Tama ko yun. So, brinig natin kanina tanghali, no? Yung pong 375 million na notice of disallowance na ipinapato po national kay Vice President Sara Duterte at sa tatlong pahuli ang mga kasamaan. Ngayon, kasama na ho si Colonel Chica, yung po head na kanyang security group nung nagdaan. Dahil sa maling paggamit, ito pong 375 million confidential funds. No? So, tama ko kayo na 448 million na po ang ipinasusoli today sa ating pong pangalawang Pangulo kasama po ng ibang mga OVP officials. No? Kailangan natin maglinaw kasi yung una, final decision na ho yun. No? So, talagang nakatali na po ang ating pangalawang Pangulo dito po sa bagay na ito. Pero ito po nga MD na ito, bagamat pwede pa rin mag-apila ang pangalawang Pangulo sa Commission on Audit and Bank Proper, nakatali na rin po ang pangalawang Pangulo at mga kasama ko niya dito sa 375 million po na ito. So, ibig sabihin, pagka ho, hindi pa sila nag-apila, talaga mag-achieve na finality. Ito pong notice of disallowance po na ito. Ito pong panibagong development na ito, Kong Terry, saan ito pwede pumasok doon sa articles of impeachment na nakasampa kay BP Sara? Hindi, papasok ko rin ito sa confidential funds misuse. Oo. So, kumbaga, dagdag ebidensya po ito doon sa mga nailatag naman natin no, nakarang linggo ng mga ebidensya. No? So, yung mayon po dyan, yung 750 million na final co
at sa mga dalawang po niya kasamahan, yung po NBI report na nagsasabing peke ho yung pong mga tao na nandun dahil ilan lang yung talaga po pirma nun. Tapos po yung PSA report na talaga hindi ho pinanganak, namatay, kinasal, sa Mary Grace Piato at iba pang mga pumirma na acknowledgement receipt. At panghuli, ito po Ramil Baliaga affidavit, no, na supposedly pumanggap at nag-deliver ng po mga duffel bags na meron pong confidential funds. At itong pinakahuli, ito po yung mas mabigat dahil mas malaki na po ito. 365 million na po yung pinag-usapan. Currently, unless appealed, talaga po nakatali na po ang pangalawang pangulo sa bagay po. Yung 375 ito yung tatlo na tranche, tama ba? Tama po, tatlong tranche ng 135 million ang dinalify at sinabi yung mali po yung paggamit. Very clearly basis ng COA sa bagay po nito. Una, ang sinabi, naglabas na ng pera para sa mga hindi naman po autorisado ng mga individual. So, particularly, nag-release po ng pera kay Colonel Achica. Ito po yung una. And sinasabi dito na si Vice President directly nagbigay na instruction na i-release po kay Colonel Achica ito po mga pera po na ito. No, pangalawa, hindi pa nila na ipapatunayan na talagang kailangan po yung pong paggamit ng confidential funds. So dahil, syempre, wala pa rin mga documentation na talagang para sa confidential expenses po yung ginamit po na pera. No? Tapos pangatlo, malaking bilang po, malaking amount. No? Yung ginamit po sa pagbibili lang po ng mga office supplies. Mga 200 million po yung almost 200 million po yung pinag-usapan mo natin. Ang pinambili mo ng office supplies, acknowledgement receipts lang ho, yung ginamit, yung pisto po na official resource. At panghuli, meron po mga prohibited reimbursement na sinasabi. Sabihin, kinarga ho sa confidential funds, yung mga hindi ho pwedeng ikarga na pagbabayad. No? So, pero, tingin ko matibay po na dagdag na ebidensya po yan doon sa confidential funds misuse that rises to a level of an impeachable offense, which is betrayal of public trust. May mga kailangan pa ba kayong additional testimony from Madriaga? Tingin ko naman ho, sapat na ho yung mga ebidensya. Sa totoo nga lang, sabi ko nga, kahit tanggalin ho natin yung Baliaga affidavit, ititig ko lahat ng mga documentary evidence laban sa pangalawang pangulo. No? Pero, syempre, consider pa rin ho natin yung mga dagdag kong mga ebidensya at sa totoo lang, personal, gusto rin ho natin malaman yung po outright denial. Yung po mga napangalanan doon sa affidavit kasi so far ang nag-deny lang ho, si Ombudsman Martinez, yung po dalawang nasa sentro po ng kontrobersiya na ito, si Ryan Kilala at si Reynald Punsayak, pag isang linggo na ho, wala pa rin ako narinig na outright denial wala sa kanila. Lalo sikit may mga lumalabas na litrato ko talaga sa video si Ryan Kilala at si Ramil Baliaga na talagang kumakanta pa sila doon sa isang fellowship po ata ng mga Sara Duterte supporters. Kailangan pa bang malaman kung sino yung politiko daw sa Laguna na pinagabutan ng isang duffel bag? Well, magandang malaman po yung mga detalye po na yan, ano? Pero, siyempre, for the purpose of proving po yung misuse of confidential funds at yung po proving po yung betrayal of public funds, tingin ko naman ho, sapat-sapat na ho itong actual misuse. Ito po confidential funds na nasilip po dalawang beses na COA over the course of 2 years, no? From 2022, 2023, amounting to 448 billion. Alright. O sige, so ano na lang po yung aabangan namin sa 22. Hindi kaya kasi naitanong ko kung may kailangan pa sila kay Madriaga. Mga pa kasi doon sa unang 125, malinaw yung yung involvement ni Madriaga sa distribution ng 125 eh. Dito kaya sa iba pa, itong panibago, itong 375, meron din kaya kinalaman siya doon. Diba? Well, we will see. I don't want to speculate. Kasi sinasabi lang naman po niya, wala ni website. So, yan po yung mahalagang aspeto niya. Pero, siyempre, if the document will speak for itself, without requiring additional witnesses or research person, ito, sapat-sapat na ulit. Kasi, nagpapasok na comment hearing po natin. Mabigat na ito eh. Yung witness na pinag-usapan dito, again, mga dokumento yung magsasalita. At ito po sa bagay nito dahil talent, bank records, corporate documents, saka mga IPR ito po yung pinag-usapan
pag-uusapan po natin dyan. So, isa lang po yung ating po ombudsman, no, para i-report po yung sa atin ng pangalawang Pangulo. Pangalawa, yung AMLC. Doon po siya mga outpost and close po ng mga bank accounts po ng mag-asawa nga sa Telecardio. At yun po ang text, no, para makita ko natin yung mga kumpanya na sinistap po sa atin ng ating pong pangalawang Pangulo. At pumuli, yung pong idea para makita ko natin yung actual na itsura ng pong business and personal income ng mag-asawa sa Telecardio at ng kanilang pong mga kumpanya. So nakarest na kayo dun sa confidential fund issue. Punta naman kayo dun sa ibang issue with yung illegal, di ba? Tama ho. Pwede din ako i-hearing naman po sa 39. Pwede pa naman ho magkaroon ng mga account at mga dagdag po na mga ikitaan at masasagin po ng mga dagdag. Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado? So, dapat pala, wala kang pwede makagawa. Traffic dito. Mga karangkada, live traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Base. Ang nakikita nyo sa inyong mga television screens ay ang traffic situation dyan sa may EDSA Corner Main Avenue. So ito yung pagitan ng Camcrame at Cubao area. Unahin natin yun sa babang bahagi ng inyong mga screens. Yan yung northbound lane ng EDSA Main Avenue. So yan yung galing ng Makati, galing ng Mandaluyong, papunta yan ng Quezon City, partikular papasok yan ng Cubao. At nakikita nga natin habang kayo ay papalamig dyan sa P200 Underpass ay medyo mabagal na ang galaw ng mga sasakyan. Pero kung kayo naman ay southbound, kunyari galing kayo ng Cubao at papunta kayo ng Ortigas area, papunta ng Mandaluyong at papunta ng Makati sa mga oras na ito, kung southbound kayo dyan sa EDSA Main Avenue, maluwag naman ang daloy ng trapiko habang papalamig kayo dyan sa may Santolan Flyover. April 20, 2026, Lunes,
Mabungad ngayong linggo ang big-time oil price rollback na ipatutupad bukas. Sa kabila niyan, humirit naman ng dagdag pasahe ang grupong Piston. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Ninya Corpus. Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kakabay niyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Like tayo sa DZFM, Radyo Patrol sa 630 at lahat ng FMR stations sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jeff Batallones. Ito ang Arasada Balita. Malaki ang rollback na presyo ng mga produktong petrolyo. Ipatutupad bukas. 10 pisong taas pa tayo sa chief inihirit ng grupong Piston. Suspensyon sa excise tax at VAT sa petrolyo. Isinusulong sa Kamara. Commission on Office naglabas ng panibagong note 50 allowance laban kay Vice President Sara Duterte. Thai New Year o kilala bilang Songkran Festival. Ipinagdiwang din sa Pilipinas. May big-time oil price rollback ang mga kumpanya ng langis bukas, April 21. Samantala, ang pamahalaan na ang magtatakda ng galaw sa presyo ng petrolyo sa ilalim ng State of National Energy Emergency. Yan ang umarangkadang balita ni Naomi Tiburcio. Si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. mismo ang nag-anunsyo ng rollback sa presyo ng petrolyo nitong weekend. Halos 25 pesos per liter sa diesel, lampas 3 pesos sa gasolina at 2 piso sa kerosene. Ganito rin mismo ang inanunsyo ipatutupad na takyas presyo ng ilang kumpanya ng langis bukas. Sabi ng Department of Energy, dahil sa State of National Energy Emergency, kailangang sundin ng mga kumpanya ang rekomendasyon ng gobyerno sa paggalaw ng presyo ng petrolyo. It triggered additional powers from government to prescribe the price. Hindi po tayo nagka-cap sa presyo mismo, pero kinaka-cap natin yung adjustment. Dapat din itong ipatupad sa lahat ng gasolinahan saan mang sulok ng bansa. Yes, that's the minimum that they apply. They can add more, but they cannot roll back less than the prescribed number. At kapag hindi sila nakasunod, kailangan itong ipaliwanag sa gobyerno. The penalty of that would be 3 months to 1 year imprisonment. The fine ranging from 50,000 pesos to 300,000 pesos. So, it's more of a criminal penalty. Para makadagdag sa supply ng petrolyo sa bansa, darating bukas sa mahigit 300,000 barrels ng diesel sa Subic. Bago naman matapos ng linggo, darating din ang mahigit 300,000 barrels ng diesel sa Mindanao. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseservisyo para sa Pilipino. Humirit ng 10 pisong professional fare increase ang grupo ng mga tsoper ng jeep sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kapag inuprabahan. Lalabas na mula sa base fare na 13 pesos magiging 23 pesos na ang pasahe sa traditional na jeep. Ayon kay Piston President Camodi Floranda, ito'y para matiyak na mabubuhay pa rin ang mga tsoper at operator sa gitna ng mataas na presyo ng diesel kahit pa may kakarampot na rollback. Inanunsyo rin ng grupo ang pagsasagawa ng nationwide protest at transport strike simula bukas, April 21. Una, yung batayan na kung bakit 10 pesos doon sa laki ng itinaas ng presyo ng petrolyo na kung saan ay mula nung nagkaroon ng US accretion ay halos sumabot tayo ng 170 per liter sa diesel at 120 sa presyo ng gasolina. Kaya isa ito doon sa naging tungtungan ng ating pagpapile. Isinusulong sa Kamara ang suspensyon sa excise tax at value-added tax sa petrolyo. Ayon kay Marikina Representative Miro Kimbo, mas makakatulong ito na maibsan ang epekto sa karaniwang Pilipino ng krisis sa presyo ng langis. Ito'y habang ginagawa ng paraan ng gobyerno na mapabilis ang distribusyon ng ayuda. Dagdag pa niya, marami rin ang hindi nakakatanggap ng ayuda dahil marami ang hindi kasama sa listahan. Sakaling maaprubahan ang excise tax o VAT suspension, bababa ang pump price sa produktong petrolyo. Very disappointed kami na ang sinuspend lang is yung kerosene at saka ang LPG. Nakita natin ang gumagana
po ay middle class. Lower middle class for in fact. So ito yung mga tinatamaan ngayon. So hindi totoo na ang nakikinabang ay the richest. They are not rich. Isang malaki ang rollback ulit ang inaasahan bukas, pero ang tanong marami, tuloy-tuloy na kaya ito? At kung babalik pa tayo sa presyo noon bago magsimula ang krisis sa gitnang silangan. Pag-usapan natin yan kasama ang Executive Board Member ng Philippine Research and Policy Institute, si Attorney Jay Layug. Magandang hapon po, Attorney Layug. Welcome back sa Rakata Balita. Magandang hapon po sa inyong lahat at sa lahat ng nanonood at nakikinig. Una sa lahat, Attorney Layug, no? Sa tingin niyo po ba ay tuloy-tuloy na itong momentum na to, na mababa na talaga yung trend ng presyo ng produktong petrolyo? Well, alam nyo, mahirap po ang salita. No? Ang paliwanag ko po dati ang pagkanaw ng presyo na langis natin week on week. No? Ibig sabihin ho, yung itong pagbaba natin bukas ay consequence po yan ng price movement last week. At kung makikita nyo yung dalawang sunod-sunod na linggo, epekto po yan ng deklarasyon ng US, no, at ng Iran na ceasefire. So this week, ito na naman, tingnan natin kung ano na naman ang balita. Kanina nagbabasa ako ng balita, ay mukhang nagkakainitan na naman sila. Sana huwag tumuloy at magkaayusan ulit, no? Kasi ang market po talaga nare-react kapag nag-aaway yung dalawang bansa. Yun nga po. Pero bukas, malakihan ang rollback lalo na sa diesel, no? 20 plus per liter. Kailan pa kayang suspendihin ang excise tax kapag ganito naman kalaki? Yung ibababa lalo na sa diesel? Well, alam niyo yung pag-determine ng suspension ng excise tax, kailangan siguro bantayan natin kung ano yung movement next week. Kung bumababa naman baka hindi na kailangan, no? Pero kung tataas na naman, tingnan mo natin, no? Tuloy, tinitingnan po yung presyo, no? Medyo tumaas na kaunti dahil yun nga, nag-react na naman yung market dun sa declaration ng US na pakpasa na naman daw sila ulit. So pwede bang mababa ngayong week na to, tapos bukas baka tumaas naman? Pwede po yung mangyari. So, again, kailangan po natin hintayin yung oil price movement from Monday to Friday. Doon po natin malaman kung ano yung magiging pagalaw next week. So, bantayan po natin. Oo, kasi yung kanina, di ba, partner, na isang news item natin binasa, ang laki nung hinihingi ng mga jeepney drivers. 10 piso, pero po, ang minimum po ay 23 pesos na sa traditional na jeep. Kaya nga ay naano nila, siyempre, mini-wait din siguro ng LTFRB kung ba't tutuloy-tuloy yung trend. Baka hindi na, kumbaga, doon na maasahan kung papayagan ba nila yung ganong kalaking increase. Tama po ba? Opo, alam nyo, may programa din ng DOE na-announce na po yan, no? Na may 10 peso discount po ang ating mga jeepney drivers. No? Yung mga lehitimo na may prangkisa, basta rehistrado sila doon sa land bank, no? At nagpapagasolina doon sa gas station na authorized ng land bank, may 10 peso discount po. So, baka ako kung pababa naman, hindi na kailanganin pa na mag-adjust pa tayo ng fares, ng jeepney fare. Bantayan na lang po natin na nakikita ko naman ang pamalaan, yung 10 peso discount ko, malaki ho yun. So sana ho makatulong at bantayan ho natin kung next week tumaas, maybe pag-usapan ho natin ulit yung mga kailangan nila. Bakit po kaya nung tinapyasan ng excise tax, no, hindi sinama ang diesel at gas? Kerosene lang, tsaka LPG. Opo, alam nyo, ang paliwanag ng pamalaan ay mas gusto nilang kolektahin yung excess revenues, no? Tapos ipapamahagi nila via targeted subsidy sa farmers, sa fishermen, sa jeepney drivers. No? Yun yung paliwanag ng pamalaan. Kami ho nagsusulong na sana suspindihin. So, ako, isasulong. Sige po, ingat po. Kagilang naman ho, panandalian. We can always follow the example of Vietnam. Less than 13 days daw sinuspend yan, no? During high oil prices, no? Pero naiintindihan ko rin na mapamalaan, lalo na kung ngayon sa dami ng pinamimigay nating ayuda, kailangan niya ko talaga kumuha, no? At maghanap ng pondo. Yun nga, attorney, marami nagsasabi, teka, bakit nga ba hindi nga sinama yung diesel? Paano ko ba yung
ipaliwanag bakit hindi ganun kadali mag-decide pag pinag-uusapan yung mga epekto nito sa ekonomiya po? Well, madali naman ang mga suspect eh. Ayan, na-brief na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna pansamantala. This is John pa rin. The Filipino channel na ang inyong pumipad. Paalam po. Kung umubutak ay tataas din yung bago yung naging